nagkala kami sa same time. Mas na-share namin this Oh. Guys, ano ba yung context ng inyong segment dito sa musical show? Subtext ng musical. So ito, pinipento namin kung ba yung mga pinagdaanan, maaaring makakarelate yung mga millennials. Nang wala pang smartphone. Yung mga Keypad pa lang kasi ng digital. yes, yung mga misunderstanding. Paano ba pino-workout yun throughout those times kahit yung cellphone noon ay walang emoticons, hindi na-express kung ano yung emotions nila. Yes. So paano nga ba yun survive ng mga nung time ng year 2000? Sa inyo, ano yung take away nyo dito sa show? Yun nga, siguro more on understanding sa bawat isa. Kasi katulad nga nun, ang chat or sabihin natin text before na smartphone, talagang mahirap maintindihan. So, yes, siguro pag yung mga hindi ka maintindihan, mas maganda itanong mo muna. Kailangan magkaintindihan kayo, hindi i-assume mo kaagad na baka ganito yung ibig sabihin nun. Baka nagbibiro siya nun, kung seryoso man siya. Baka hindi ako siniseryoso. Yung mga baka-baka na yun, napag-uusapan yun. Kahit na dahil nga wala pang emoticons yung mga phones that time. First time niyo ba maganito? Yes po, first time ko po sumabak sa isang musical theater. Kamusta kami pa it's a very exciting, amazing feeling. Nasama kami at thankful kami kay Direk Nigel de Mesa for giving us the chance to play the subtext one. Paano ikaw first time mo First time ko po actually nag-act po sa play na musical. Though before po nag-play na rin siya. Pero yung po naging training ground ko way back when was Kuya Germs. Kay Kuya Germs? Sa Walang Tulugan? Pero this time, kakaiba kasi musical po siya and I'm so thankful to Direk Nigel de Mesa sa pagtitiwala po sa akin. May plano ba ito sa ibang lugar na stage wala? Yes po, ang plano po ni Direk originally ay dalhin to sa Japan, sa Korea at sa Taiwan. But then gusto niya muna i-try dito sa Pilipinas, so baka ikutin po namin yung provinces ng Philippines. Yes. Sobrang happy, overwhelmed, and ano ba? Sabang masaya kasi as a performer, yung magagawa mo lahat, kakanta ka, acting ka, tapos gagalaw ka din. Dati, pagka ginagawa mo lang sa camera, parang limitado yung galaw. Pero this time, na talaga na-express mo yung sarili mo sa performer at bilang isang tatanghal. Pero in fairness, ang ganda ng boses niyo, no? Salamat po. Nag-workshop ano ba kayo? Nag-aral talaga kayo ng voice lessons, mga ganyan? May mga background ba kayo? Ako po, singer po ako, choir singer po ako. So, yun lang po yung background ko talaga. Si Jiro. Choir singer. Siguro nakapag-try ng isang singing lesson sa Star Magic before, pero hindi na siya nasundan. Pero yun din, sa choir lang din talaga si Star. Nag-Star Magic ka na yun. Star Magic workshop po. Pero, Ano yung challenge na na-encounter nyo sa play na ito? Actually, ang challenge namin dito ay ginagawa na namin si subtext noon pa bago dumating si Jiro. So parang almost 5 months na po kami nag-rehearse. Siya naman bigla siyang dumating, 2 weeks time na lang. So to work the connection, the chemistry sa aming dalawa, yun yung pinaka-challenge namin kasi ang hirap gawin ng subtext one na hindi namin kilala isa't isa. Pagpasok ko dito, una, gusto lang ako mamit ni Direk ulit, reconnect, kasi naging teacher ko din po si Direk way back 2018 sa Pagcor, as a Pagcor artist po sa entertainment area po doon. Si Direk po ay naging teacher ko, so naging protege po din niya ako. At hindi na lang ulit kami nagkatrabaho. Yung challenge po sa akin doon, yung tiwala na binigay ni Direk na huwag ko sayangin, na kahit limitado na yung oras, pero kailangan pa rin natin mabigyan ng justisya. Tiwala binigay sa akin. At makapagbigay ng magandang performances mo sa akin. So you mean to say last minute ka na naging cast Yes. dito? Yes po. Paano yun? 5 months? Sino ka partner mo? Iba? At that time po, iba po yung partner ko. So, yung una po, yung subtext 3 na nakita nyo, siya talaga yung original na partner ko. And then dahil nahirapan sila na gawin siyang cast ng 1 at 3,
So magandang i-focus siya sa 3. So naghanap ng, nakadalawang partner siguro ako bago dumating si Jiro. Thank you so much, Jiro, for staying with me. Salamat din sa tiwala. Saka sa pagtsatsaga. Oo, grabe sinaga namin. Siguro mga ilang araw po kaming 3 a.m. na kami bumubuhay. Para lang practice namin yung mga lines. Pinakailangan araw-araw mag-practice para Makuha Parang namin. close na kayo. Oo. May na-develop ba? Friendship. Develop sa amin. Yung friendship na namin na-develop. Thank you, good Maraming congrats. salamat po sa inyo. Nandun pa rin yung pagmamahalan. Hindi yung pagkatulad sa di ba may mga iba dyan, ibalay kagad. Dito, pinapakita dito na kahit ang mga hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon pa rin ng understanding ng both parties. And also, syempre, kailangan marunong ka mag-compromise sa partner mo. Ano po yung character niyo dito sa show? Ako po ay yung isang matandang babae na yun po, na may asawa, na ang asawa ko po dito hindi expressive. That's why bilang asawang babae, may yearning na sana maging sweet naman yung asawa ko. Although hindi siya ganon. Kaya nung may nabasa, may natuklasan ako, talagang iniisip ko agad na meron siyang iba. Akala niya may babae ako. Pati nandito pa rin yung konsepto ng ng letter writing. Yes, kasi ang setting po nito ay nasa taong 2000. So, back then, hindi pa uso yung mga cellphone. Yun yung paumpisa pa lang yung mga... Bali pa urong po pala rin. Paurong. Oh, kasi yung setting natin nasa year 2000 pa eh. Oo, kasi yung kay Kanajiro, yung malalaking cellphone, Yes. yung barko. Yes. Tapos yung pagdating to sa second segment, yung Mga Nokia, maliit. mga 3310 na. Tapos sa inyo, yung Sa amin, Yung sulat pa. So yun yung pinaka-setting namin na kaya siya tinawag subtext, the musical. Kasi sa subtext, sa bawat pag-uusap natin, kailangan intindihin natin kung anong ibig bang sabihin ng kausap natin. Yun yung kaya yung title ng pinaplay is subtext. ano po ang feature nitong show na saan po siya mapupunta? I heard that this, kumbaga, nag-pre-show po kayo right now because parang sa CC, sa mga Yes po. Ang balak Big deal. direct is libutin ko ang subtext sa musical nationwide. So hindi lang dito sa Manila, baka pwedeng sa Cebu, pwedeng Davao, depende po kung saan mapupunta. At ang pagkakakita po namin, pwede po siyang dalhin sa Japan, ganun din po sa Korea. Tapos sa mga malalaking theaters. Yes po. At hindi na po, ito po yung kauna-unahang subtext na ginawang The Musical kasi marami ng subtext na gumanap ng subtext play. Katulad nila Miss Haring Bautista, Nova Villa, Buboy Garvillo, Paulo Contis. and Miss Shara Soto. So yun yung mga malalaking tao na gumawa nung subtext. Yun lang, pagkakaiba, hindi siya musical that time. So this is the very first time na Ginawa siyang musical. May understand, di ba? May understand. Ay, chika. Ngayon po, meron po understudy sa amin po. Sa ating dalawa po, meron na po understudy. But actually po, before, hindi po talaga ako dapat ang part po. Merong dapat na girl na pupuno po talaga ng ano ko, na mas matagal na siyang nagre-rehearse sa akin. Pero, meron lang po mga personal matters, so I had to step in. And I'm so happy po kasi at least naging part po ako ng subject. Kasi hindi ka talaga originally part. Yes, tita. Opo, hindi po talaga ako originally part ng subtext 2. So ayun, eh kung mag-drop name, baka mamaya sabihin na ninyo. Pero ayun, tita. dun sa kanya? May mga personal matters po talaga siya, Sir Ron. So parang sabi nila, okay, Shane, pasok! So ayun, parang si Shane pumasok. Kahit saan pasok. Pasok! Shane, Siyempre talaga po. bang wala kayong lapel para, di ba pag may lapel, mas malakas maririnig yung ibang mga dialogue, hindi na ano eh.
Okay po. Actually po, pwede po namin i-raise yan kay Direk para for the next time, pwede po kami gumamit ng lapel. Pero ngayon po kasi, ang gusto din po sana namin is ma-exercise and ma-develop yung voice po namin. Opo, para kung sakali man ganito pong intimate yung setting, kaya-kaya pong i-resonate hanggang sa likod ng ano. So dito lang lagi yung ano nyo. Sa ngayon po, yes po, dito. Kailan nga ulit ang susunod Yan, at hanggang kailan? Yan, ang next po namin na showing here po sa Sikat Studios is February 1, February 8, and February 15. So, yan po. Sana po makapunta po ulit kayo. Ano ka pala? Opo, tita! Hindi mo pa alam. Hindi ko alam na singer ka pala. Alam ko actress ka. Oo. Ayan po. Dati ka nang kumakanta. Actually, tita, yun talaga yung dream ko po. Simula nung bata ako. Pero mas nahasa po agad yung pag-arte ko. So, ngayon po, sobrang natutuwa ako. Sobrang thankful po ako kay Lord na ngayon, yung mahal na mahal kong gawin, kanta at acting, nagagawa ko po ngayon dito. Subtext the musical, dahil kidirect pa nila. After manalo maging international award-winning actress, napasok ka na rito. Ganyan. Taray. Ayun po, nagpapasalamat po rin po ako. Sobrang grateful ako dita for all the blessings and for direct na up until now, binibigyan pa rin po niya ako ng opportunity para i-express yung art na sobrang mahal na mahal. Masasabi nyo, makaka-relate yung audience sa tatlong mapapanood nila rito. Opo. Sobrang makaka-relate po sila dahil syempre napagdaanan na nila yung simula subtext 1, 2, and 3 na of course matatawa sila, malulungkot, mapaiyak kasi syempre simula nung parang bata pa sila, biglang medyo naging adulting and then tumanda, ayun. Sobrang makaka-relate at hindi ko muna i-spill kasi syempre kailangan mapanood nila dito sa Sikat. Si Ron Romulo, inabot siya, Nokia days. Oo naman. Opo. Ako po parang Ano na pa ako, ako, high school na ako nito. Abuti nga yan, sa ako, umpisa ko yung one-liner, two-liners pala. Pero kung ano, Shane, congrats. Ano feeling na na-recognize na yung, di ba, yung talent mo, ganyan, nanalo ka ng award. Tita, may iyak ako dyan. Actually po, sobrang thankful talaga ako. Alam mo po yan, ever since nakatrabaho ko sa Direct Nigel, he's been giving me opportunity to grow and to be exposed in this industry. Sobrang thankful po ako and sobrang masaya ako and sana po mas marami pa akong matutunan and mas ma-develop ko pa yung pag-acting ko po para mas ma-recognize pa po ang pelikulang Pilipino sa iba't ibang May bansa. chance ba mag-mainstream ka na rin? Magano po? Mainstream. Mainstream? Ayun na lang. Sabi sa ibang malalakang pelikula. Two fingers crossed, tita. Sana po. And under then by Direct Nigel De Mesa and DM Studios, sana po magkaroon din po kami ng international and mga mainstream na projects. And sana po maabangan niyo din po yun kasi we will keep on going. Open ka sa Sexy Rose. Sexy Rose, tita. Wait lang. Sexy mo doon kanina eh. Hanggang ganito lang, tita, pwede ba? Meron lang bits and pieces lang na, na sexy. Sa ngayon, tita, as long as kaya pang maging demure and hindi, wala muna tayo pong mature na, super mature roles. Okay lang ako. Go tayo doon. Ano feeling ka? Excel mo, katrabaho mo, award-winning actor. Oo nga po. Actually, sobrang challenging po kasi sa totoo lang, hindi talaga ako yung born na singer. Hindi talaga ako kumakanta. Pero since kay Direct Nigel na pagtsatsaga sa akin, pagtuturo, halos araw-araw yung pag-rehearse namin. Ayun po, talagang yun, kung ano yung nakita ninyo. Hindi ka singer, pero in fairness, ang ganda ha. Hindi po talaga ako kumakanta. Kaya sobrang nabilib ako kay Direct Nigel na pag ganito niya ako. Sobrang thankful po ako. Para promote, last na lang. Message sa mga gusto manood. So, ini-invite po namin kayo na manood ng aming Subtext na musical dito sa Sikat Inc. Of course, directed by Direct Nigel De Mesa. Ayan. And para sa kalaman nyo guys, itong Subtext na ito ay awardee ng Don Carlos Palanga noong 2000. So, ini-invite namin kayo guys by following the page NDM Studios. And ayun yung show dates natin, February 1, 8 and then 15. Yes. So, marami pa pong dates, makakanood pa po kayo ulit. Sana po makanood kayo. Maraming salamat po, kita-kits po tayo.